what is up guys? Vlog muna tayo, isang mabilisan lang. Punta lang ako ng SSS. Ako ay maghuhulog sa SS ng aking mother dahil tayo inuutusan. Grabe, ang mahal na ng gas ngayon na ba? Dahil dun sa gera sa Iran. Binablock nila, hindi sila nagpapadaan ng mga kaalyado ng US at Israel. Kaya yung mga langis, yung mga gasolina natin, wala na, iipit doon, hindi makadaan. Yun, kaya ang mahal. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 82, 83 ang gasolina ngayon. Tapos ang diesel ay 113 per liter. 113, 115. Basta naglalaro lang sa ganun guys. Grabe, sobrang sobrang mahal ba? Wala tayong magagawa kasi hanggat hindi humuhupa yung doon, hanggat hindi nagsi-ceasefire, pamahal ng pamahal yun. Grabe, na hirap ng buhay ngayon. Hirap na nga ng buhay, tapos ang taas pa ng mga mga bagay na ganyan. Kasi for sure magtataasan na lahat yan taas presyo na lahat pag nagtaas ang gasolina. Kasi pangunahin ginagamit sa transportation, pagta-transport ng mga goods, pati services, tataas din. Kaya talagang maganda ngayon, may trabaho ka na, may business ka pa, o kaya may business kang malakasan talaga, marami. Pero sa bali-balita, hindi ko ma-sure kung ano ba talagang pinagmulan ng gera sa sa Iran, kung anong dispute ang meron sa Israel US tapos Iran. Napag-aralan nga namin nung high school, wala namang nananalo sa gera talaga. Kagaya niyan, apektado lahat. Sabi ni President Trump, nasa 21 billion US dollars na ang nagagastos nila sa 20 days na war sa Iran. Kung di ako nagkakamali, isipin nyo kung gaano ka yun, di ba? 20 days pa lang ngayon, gano'n na kagad ang nagagastos. May nabasa ako sa YouTube na parang politician din ng US na hindi naman daw gano'n ang gusto ng yung mga US citizen. Kung yung perang yon inilaan na lang daw sa sa housing, ganyan, sa pagkain ng mga tao ng mga mamamayan sa US, di sana mas naging kapakipakinabang pa daw yung pera. Oo nga naman. Pero isa lang ang sure, hanggat hindi humuhupa yan, hanggat hindi nagsi-ceasefire, pamahal ng pamahal ang gasolina, pati mga pamasahe nagtaasa na rin. Anyways, sana ceasefire na, ASAP, para ano pa man, balik na ulit sa dati yung yung ating dating buhay, di ba? Normal na ulit. Nasinggan ulit ako mag-vlog ngayon guys Pag kasi nasa bahay ako, o kaya may pinuntahan ako ganyan, hindi ko ba naiisip mag-vlog gano'n? Para bang ang dami ko pang isa-setup pagka mag-aano ako, para bang gano'n. Ang dami ko pang isa-setup, parang gusto ko susuot ko na lang kagad. Siyempre kailangan tabi din natin yung yung mga gamit natin, ilagay natin sa ayos, gano'n. Tagal pa, 103, 100, 98, 97, tagal pa ba? Sinubukan ko yung ano bang tawag dito, naka-boost yung stabilizer nito. Pero mas maliit yung niya, yung super view niya, yung kuha, yung capture. Pero sa mas maganda rin. Kasi napanood ko mas maganda yung maganda yung footage pagka yung stabilizer niya, yung stabilize talaga yung video kahit gumagalaw. Napakaganda. Yung parang kahit na nasa nasa off-road ganyan, tapos yung stable pa rin yung video, yung halos hindi gumagalaw. Nakatutok pa rin yung niya. Ang ganda. Kahit walang sinasabi, ang sarap pa rin panoorin. Ganoon. Kaya try ko nito, itong footage na to, naka-boost yung stabilizer ng camera. Uy, paano na ba? 82, 90 pesos ang wow, 200 pesos ko, 2 litro lang siya, mahigit. Samantalang dati 150 full tank na. Sa lang kasi ako nagpapagas guys sa Shell, Petronas, tsaka sa Caltex. Pero pagka in case of emergency, yun, nagpapagas na ako sa iba. Pero pangunahin talaga pagka dun talaga sa tatlong lang yun. Sila tayo sa Metro Central.
tayo ng parkingan. Sana na, ayun, meron na. Kita ko na kaagad. Yeah. Guys, umaya na lang ulit. Balikan ko kayo. Okay. Mission accomplished. Pag-ulam na tayo sa SS ni Moto. We're headed back home. Nakataki, abutan pa ng ulan at nagpuulan rin. Pero hindi naman siguro. Nag-blink na yung gas ko. Papunta na talaga tayo. Ito na nga akong paparga sa may malapit sa amin. Okay siya, dito na nga. Premium! Yun, dito pala. 200 lang. Hindi pa naman masyadong iyak. Radar lang gamit. Parang ilang araw lang, nasa 30 na ang tinasa eh, no? Dati 150 ko, full tank na ako eh. Ngayon, 200 ko. Sige, yun. Hindi na. 4 bar naman, kahit pa pa. Bro. Singit gaming. Ito lang talaga ang namang pagka naka 2 wheels ka. Kahit nakatigil, kahit naka-stop, pwede kang lumusot-lusot basta't may lulusotan ka. Ayan, basta't may lulusotan ka. Okay na rin, 200, hindi na rin masama. 4 bar. Mahalaga, na-accomplish natin yung kailangan natin i-accomplish. Pero sana mag-ceasefire na talaga, guys. Sana magtigil putukan yung Iran tsaka Israel, US. Magkabati-bati na ba? Magkauna-unawaan na ba? Kasi hirap talaga kapag ganito. Itong motor ko sa akin ay 2016 kasi ito, magsasampung taon na pala to. 2026 sa May. Ay hindi, 10 taon na ngayong March kasi kinuha to eh. Pero hindi ko lang tanda kung parang first week ng March ata kinuha tong motor ko. Itong motor na to. So ito ay 10 years na sa akin. Dito na ako natutong magmotor eh. Natutong mag-clutch, de-clutch. Ito pa naman ang isa sa pinakamasarap na experience, mag-drive ng motorcycle. Ewan ko lang sa kotse, sa 4 wheels, hindi ko pa kasi, wala kasi kung gano'n eh. Kasi yung iba, syempre, driver. Kaya kahit wala silang sasakyan na pag-drive sila, di ko lang alam kung sarap din sa pakaramdam mag-drive ng 4 wheels. Pero kung bibili ako ng ngayon, ng sasakyan, 4 wheels, full EV na ang bibiling ko talaga. Electric vehicle na. Yung mga excuse me, BYD, yung mga ganyan, Jetour. Walang laking tipid eh. At tingin ko hindi naman ang mangyayari sa akin yung magkakaroon ako ng range anxiety na sinasabi nila. Kasi parang gasolina lang din. Pagpaubos na, syempre kargahan mo na. Huwag mo nang ibibiyahe ng alanganin. Pagpaubos na yung charge ng battery mo, charge mo na sa inyo pa lang. Kasi compute mo naman kung ilang kilometers ang kaya niya eh. Bago dumating doon sa kilometers na limit niya, charge ka na. May mga charger naman na sa S-Lex din yan, N-Lex. Parang napaka kumbaga wise decision kapag ka nag-full EV ka. Kaya ka, ICE o ICE, internal combustion engine. Mahal kasi talaga ng gas. Hybrid, siguro okay din. Pero mas maganda talaga full EV na. Kung akong pagpipiliin, full EV na ang bibiling ko. Kaya lang ang mamahal ngayon ng full EV. Murang pinakamura sa BYD. Napanood ko sa YouTube. Yung BYD Seagull. Nasa 898 yata. 1,000. Cash pa yan guys ha. Below 1M siya pero sa niya para kasi siyang Wigo eh. Ang size niya. Dahil ang Wigo, nasa magkano ba ang Wigo? Nasa 700 data. 700 plus. Ang layo ng diferensya, di ba guys? 898. Almost 900. Tapos 700. Almost 200k kung hindi ako nagkakamali. Pero magandahan naman, hindi mo na inaalala yung papagas ka sa bahay. Pwede mo nang i-charge. Tapos, hindi naman din
Hindi naman din ganun katagal charge siya pagka sa ano sa labas. Halimbawa sa SLEX, NLEX ganyan. Yung mga charging port na tinatawag nila. Ang bibilis mong charge, less than an hour lang. Yung iba 30 minutes lang. Ano na kaagad sila, nakaka full charge na. Yung iba 1 hour, nakaka full charge na talaga sila. Ang ganda talaga. Ibig sabihin, charge mo, tapos kumain ka sa fast food, mga isang oras ka doon, 30 minutes, isang oras. Pagbalik mo, full charge na, pwede ka na ulit bumiyahe. Eh, ang range na nasa, ano eh, kung di ako nagkakamali, nasa 300 kilometers, yung BYD Seagull, bago malobat yung battery. Tsaka ano siya guys, hindi siya, malakas din daw ang makina niya. Based dun sa mga nakabili, mga nag-purchase, mga owner, malakas din daw. Tahimik pa dun sa loob ng ano ng sasakyan. Kasi wala kang engine noise, walang engine eh. Electric motor lang ang meron sa kanya. Napakatahimik daw talaga. Meron pa ako napanood yung, isipin nyo guys, yung mismong tunog ng flasher, marinig mo pa, tickling sound ba kung tawagin yun sa English. Marinig mo siya sa loob. Ibig sabihin sobrang tahimik siya. Diba, pag nagta-turn tayo, ano ba, ganyan, no? Yan, makarinig mo daw yung ano niya, yung sa loob. Eh, syempre, gaano katahimik yun? Ang tahimik nun. Habang tumatakbo ka, makarinig mo sa loob yun pagka nagta-turn ka, di ba? Yung ibang owner pa nga ng full EV, yung mga yung BYD Siga, kinumpute nila yung naging expenses nila. Nasa ano guys, less than 1 peso and 50 cents ang naging gastos nila. Isipin nyo yun, sobrang tipid. Per kilometer yan ha. Per kilometer, ganun ang gastos mo. 1 peso and 50 cents per kilometer. So kung 300 kilometers times 1 peso and 50 cents, ayan, nasa screen papash ko. Ayan, ganyan lang yung gastos mo sa ano, sa pagcha-charge sa kuryente. Sa kuryenteng kinonsumo mo para ma-charge yung battery, para makatakbo ka ng 300 kilometers based dun sa napanood ko. Napakatipid, diba? Tsaka sabi pa doon, pwede mo maging power bank pag nagka-camping ka, ganyan. Pwede mo siyang pagkunan ng pwede kang mag-charge o pwedeng, hindi ko lang alam kung pwede kang magsaksak ng ng mga TV, ganyan. PS5, ganyan. Hindi ko lang sure. Pero sabi nila, pwede mo daw gawing power bank din. Pwede siyang pabalik. Na-charge mo siya, pwede mo siyang pabalik naman. Siya naman na mag-charge dun sa mga gamit. Galing eh, ito. Kung may pera ako, mapapabili ako ng ganun eh. Kung halimbawa, routine ko na bumiyahe lagi. Yung pagkapapasok ako sa office, ganyan. Tapos yung pera ko, yung salary ko, yung profit ko sa business ko, kaya ko namang bumili ng ganun.